Bumalik na sila Adrian at Sofia sa Baguio para doon na magstay kasama ang kanilang anak. Nang makarating na sila sa rest house, sinalubong sila ni Xander at Elena. Naglulundag sa tuwa ang kanilang anak nang makita sila. Mama Sofia, Daddy Adrian! Masayang sigaw ni Xander at agad na yumakap sa kanyang mga magulang. Anak ko, namiss ka ni Mama. Masaya na sabi ni Sofia at yumakap din sa kanyang anak. Xander, namiss ka ni Tatay. Malambing na sabi ni Adrian at binuhat si Xander. Best, kumusta ka naman dito? Hindi ba sumakit ang ulo mo kay Xander? Tanong ni Sofia sa kanyang best friend at nakipagbeso rito. Hindi syempre. Alam mo naman na kahit nung baby pa yung inaanak ko, ako na ang nag-aalaga sa kanya. Kaya huli ko na ang kiliti ng inaanak kong yan. Mabuti naman best at hindi ka nahirapan sa kanya sa pagbabantay. Pasensya ka na, naabala na naman kita. Ani ni Sofia. Ano ka ba? Kahit kailan hindi abala sa akin ang inaanak ko, no? Saad ni Elena. Ngumiti na lamang si Sofia sa kanyang best friend. At nilingon naman niya sila manang Martha at Mang Raul. Niyakap din sila ni Sofia at iniabot ang mga pasalubong na para sa kanila. Ganon din ang pasalubong nila kay Elena ay inabot na niya. Hinanap naman niya ang kanyang mag-ama at masayang nagbabanding ang mga ito. Tinuturuan ni Adrian magbike ang kanyang anak at masaya silang nagtawanan at naghabulan. Ang sayang pagmasta ng mag-ama, no? Wika ni Elena. Oo nga, best. Sana palaging ganito, no? Malungkot na saad ni Sofia. Oh, bakit naman? May problema ba kayo ni Adrian? Wala naman, pero itong mga nakaraan, balisa siya minsan. Tapos, inilipat niya sa pangalan ko ang rest house niya na ito. At ang transient house, yung ibang bank account din niya, ipinangalan niya sa akin. At kahit anong mangyari, huwag ko daw pababayaan ang mga properties na binigay niya sa akin. Yung mga pera daw, palaguin ko. Magtayo daw ako ng sarili kong negosyo para hindi ko na daw kailangan pa na magtrabaho. Mahabang paliwanag ni Sofia sa kanyang best friend. Baka gusto lang niya na hindi ka na magtrabaho at tutukan mo ng maigi ang iyong anak na si Xander. Mas okay din yun, best. Sagot ni Elena at sumangayon sa mga gustong mangyari sa mag-ina ni Adrian. Kaya nga, baka dito na rin kami manirahan ni Xander at susundin ko na lang ang gusto niya na magnegosyo ako para matutukan ko na lang ang pag-aaral ni Xander. Sige, kung ano man ang desisyon mo, nandito lang ako sa likuran mo, nakasuporta sa'yo. Saad ni Elena at niyakap ni Sofia si Elena. Inihahanda na nila Sofia ang kanilang mga gamit para bumalik na sa Manila. Sasabay na rin sa kanila si Elena. Natapos na rin kasi ang leave nito. Paalis na sila ng bahay nang may tumawag kay Adrian. Ano Adrian? Hindi ka na nagpapakita sa kumpanya. Pinagtataguan mo ba kami ng anak ko? Boses ng matandang lalaki sa kabilang linya. Hindi ko kayo kailangan pagtaguan, Mr. Vasquez. At kahit ano pong gawin nyo, hindi nyo ako mapipilit na ipakasal kay Cassandra. Mariing sabi ni Adrian sa kausap niya sa kabilang linya. Talaga, iho? Sige, tingnan na lang natin. Sagot ng nasa kabilang linya at tinawanan lang ang mga sinabi niya. Sige po, magkita na lang po tayo sa opisina pagbalik ko po ng Manila. Magalang na paalam ni Adrian at ibinaba na ang kanyang cellphone. Nilapitan ni Sofia ang kanyang asawa at niyakap niya ito mula sa likuran. Ginugulo ka pa rin ba ni Cassandra, Adrian? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Huwag ka na mag-alala, love. Ako na dun. Basta, yung mga sinabi ko sa'yo, huwag mo akong bibitawan at dito ka lang manatili sa rest house o transient house. Dito ko kayo babalikan. Ano man ang mangyari. Seryosong sabi ni Adrian at hinagkan ang noo ng kanyang asawa. Wala pa rin siyang sasabihin kay Sofia. Pipilitin niya pa rin ilihim sa asawa
ang mga problema ng kumpanya at pagpilit na pagpapakasal ng kanilang mga ama sa kanila ni Cassandra. Niyakap na lamang niya ng mahigpit si Sofia para kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng kanyang kinakaharap na problema. Tatandaan ko yon at iingatan ko ang mga binigay mo. Papalaguin ko rin ang negosyo na itatayo ko. Pangako ni Sofia sa kanyang asawa. Nakabalik na sila ng Manila at napasok na si Adrian sa opisina para harapin muli ang mag-amang Vasquez na gustong magpabagsak sa kanilang kumpanya. Hinatid niya muna ang kanyang mag-ina sa apartment nito nila Elena. Doon na muna sila mananatili ni Xander dahil mas malapit ang school ng kanilang anak doon. At iniiwas ni Adrian ang kanyang asawa sa kanyang daddy Arturo. Bye, Daddy. Mag-iingat po kayo. I love you. Malambing na sabi ni Xander sa kanyang daddy Adrian bago bumaba sa sasakyan. Mahal ko, uwi ka ng maaga. Paglulutuan kita ng paborito mong adobong baboy. Malambing din na sabi ni Sofia sa asawa. Sige, love. Dediretso na ako sa apartment ninyo. I love you. Sagot ni Adrian at hinagka ng asawa sa labi at yumakap ng mahigpit. I love you too, love. Paalam din ni Sofia at bumaba na sa sasakyan para ihatid si Xander. Kumuway na lamang silang mag-ina habang palayo na ang sasakyan ni Adrian. Nakarating na si Adrian sa kanyang opisina at naabutan niya na naghihintay si Cassandra doon at hinintay talaga siyang dumating. May dala din itong mga pagkain para sa almusal nila. Sinalubong ni Cassandra ng matamis na ngiti si Adrian at yumakap rito. Pero agad na iniwasan ni Adrian ang yakap nito, maging paghalik nito sa kanya. Ano ba yung ginagawa mo, Cassandra? Iritabling sabi ni Adrian at tinalikuran na ang dalaga at naupo na sa kanyang swivel chair. Wala ka nang magagawa pa, Adrian. Nakatakda na tayong maging mag-asawa. Naayos na nila Daddy ang kasal natin para sa pag-merge ng mga kumpanya natin. Nakangising sabi ni Cassandra at tinaasan ng kilay si Adrian. Wala akong pakialam sa mga pinaplano nila. At hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo, kahit na anong mangyari. Inis na sagot ni Adrian. Ano bang problema mo? Bakit nagbago ka ng ganyan? Di ba pinangarap mo ako dati na maging asawa mo? At bumuo tayo ng pamilya? Sinira lang ng babae na yun ang mga pangarap natin. Nagtatakang tanong ni Cassandra. Ako lang ang nangarap nun. Di ba magkarelasyon pa kayo ng doktor pero hiniwalayin mo siya nang malaman mo na mayaman at anak ako ng bilyonaryo? Hindi ako ang minahal mo, kung hindi ang katayuan ko sa buhay. Sigaw ni Adrian sa babae. Anong pinagsasabi mo, babe? Alam mo ikaw lang ang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Naiiyak na sabi ni Cassandra. Talaga? Bakit mo ako hiniwalayan noon? Kasi nabalitaan ninyo na nalugi ang kumpanya namin dahil sa pagkakasakit ng daddy ko. Tigilan mo na ako, Cassandra. Masaya na ang buhay ko ngayon. Pakiusap ni Adrian. Ayusin natin muli, Adrian. Para na din sa ikakasaya ng mga magulang natin. Mahay naman tayo magsimula ulit. Kakalimutan ko nang nagawa mong pagtataksil sa akin. Pagpapakumbaba na sabi ni Cassandra. Wala ka nang aasahan sa akin. Masaya at kontento na ako sa aking mag-ina. Sobrang mahal ko si Sofia at Xander na anak ko. Kaya tigilan mo na ako. Makakahanap ka din ng lalaki na magmamahal sa'yo. Kalmadong sabi ni Adrian. Akala mo ganun lang kadali yung kalimutan? At hindi ako papayag na maging masaya kayo. Sobrang kahiyan sa akin na ang pinalit mo sa akin ay mababang babae. Galit na sabi ni Cassandra at sinampal ng malakas si Adrian bago umalis sa opisina. Naiwan na lamang si Adrian na natulala sa kawalan habang sapo ang kanyang pisngi. Maagang umuwi si Adrian sa apartment na tinitirhan ng kanyang mag-ina. Pagkatapos sa iparada sa labas ng apartment ng kanyang kotse, ay nag-doorbell na siya.
Napalingon siya nang may makitang huminto din na sasakyan sa tapat ng apartment nila Sofia. At agad niyang nakilala ang lalaking bumaba. At ito ay si Leandro. May dala din itong bulaklak at nakabox na laruan. At alam niyang para sa kanyang asawa at anak ang dala nitong mga regalo. Kaya tumikim siya sa harapan nito at tinitigan ng masama ang doktor. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumunta rito, Dr. Leandro? Aroganting tanong ni Adrian sa lalaki. Adrian, mawalang galang na. Hindi ko na kailangan ng pahintulot para pumunta dito. At wala ka rin karapatan na pagbawalan ako. Maangas na sagot ng doktor at nakipagsukatan ng tingin kay Adrian. Ngumisi lang ang doktor. Lalo na nang marinig niya ang sigaw ni Xander na magbubukas ng gate ng apartment. Kasunod naman ng bata ang kanyang mama na si Sofia. Daddy Adrian! Magiliw na sigaw ni Xander at yumakap sa kanyang daddy. Sinalubong agad ni Adrian ang yakap ang kanyang anak. Agad niya rin itong binuhat at nginisihan si Dr. Leandro. Love, ang aga mo naman. Salubong ni Sofia at hinagkan si Adrian sa labi. Diba, nangako ako sa'yo na palagi na akong uuwi ng maaga para may kasabay kayong kumain ni Xander. Sagot niya sa asawa. Napatulala naman si Sofia nang makita si Leandro. Pero ngumiti lamang ang doktor sa kanya. Napayuko naman siya at hinarap ang kaibigan. Hi Leandro. Nakayukong pagbati ni Sofia at ngumiti pa rin sa doktor. Hello Sofia. Flowers for you. Malambing na sabi ni Leandro bago magtangkang humalik pa sana sa dalaga. Pero mabilis na nakabantay si Adrian at agad na hinila si Sofia para mailayo sa doktor. Kaya ginisihan ng binata ang doktor. Ngumiti lang ang doktor at tinitigan lang din siya ng masama. Dr. Leandro, pasok ka muna. Dito ka na lang din maghapunan saka parating na din si Elena. Pag-anyaya ni Sofia sa doktor. Tinitigan naman ng masama ni Adrian si Sofia. Pero nginitian lamang niya ang kanyang asawa at nagtaas din ng kilay. Sa pagkapiko ni Adrian ay namulsa na lamang siya at hinawakan ng isang kamay ni Sofia papasok sa loob ng kanilang apartment. Nginitian naman ni Sofia ang doktor at sumenyas na pasok na sa loob. Lalo naman hinigpitan ni Adrian ang pagkakahawak sa mga kamay ni Sofia. Natatawa na lamang si Sofia sa pagseselos ni Adrian. Pero ang cute nito habang namumula ang tenga. Si Dr. Leandro naman ay sinalubong si Xander na yumakap din sa kanya at ibinigay ang kanyang pasalubong na laruan. At sobrang saya din ng bata. Binuhat na din niya ito habang papasok sa loob. Kaya sumama na naman ang tingin ni Adrian sa doktor. Pero pinaningkitan siya ng mga mata ni Sofia. Kaya iniiwas na lamang ni Adrian ang tingin sa doktor at nauna nang umupo sa komedor. Wow! Iron Man robot! Thank you po Daddy Leandro. Ang ganda po ng pasalubong niya sa akin. Masayang sabi ni Xander at humalik sa pisngi ng doktor. Siyempre, alam ko na ang mga paborito mo. Dahil baby ka pa lang, ako na ang kasama mo, diba? Magiliw naman na sagot ni Dr. Leandro. Nalalo naman ikinataas ng kilay ni Adrian at nanlisik pa ang mata sa doktor. Pero alam niyo po, mas favorite ko yung bike na gift sa akin ni Daddy at tinuturuan niya pa po ako. Masayang kwento ni Xander. Kaya kahit papaano, ay naibsa ng inis ni Adrian at tinawag na ang anak para kumain. Xander, maupo ka na rito. Kakain na tayo ng lutong adobo ni Mama Sofia. Malambing na sabi ni Adrian. Opo, Daddy Adrian. Paramihan po tayo ng kain ha. Patakbong sabi ni Xander. Oo naman. Ano naman ang premyo anak? Nakatawang tanong ni Adrian. Siya ang tatabi kay Mama sa pagtulog ngayong gabi. Birong sabi ni Xander bago tumawa. Nasali din ako, baby Xander. Sabat ni Dr. Leandro at nagtaas pa ng kamay at ngumiti. Napaubo naman si Sofia. Napaisip na lamang siya kung ano ba tong pinagsasabi ng kanyang anak.